Narinig mo na ba ang tungkol sa sigbin? Sandaling tigil. Hawak mo ang inyong cellphone ngayon, nanonood o nagbabasa ng kwentong ito sa inyong tahimik na silid. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na may nilalang na nakatago sa mga sulok ng inyong kamalayan? Isang nilalang na hindi lang basta halimaw, kundi paalaala ng mga takot na hindi ninyo kayang ipaliwanag. Ako mismo, hindi ko alam kung totoo ang sigbin, pero may mga tao, mga matanda, mga bata, mga hindi mo inaasahang magsasalita, na nagsasabing nakita nila ito. Naranasan nila ang presensya nito. At ang mga mata nila kapag nagsasalita sila tungkol dito, puno ng takot na hindi mo kayang balewalain. Ang sigbin ay hindi lamang alamat na naging parte ng aming kultura. Ito ay simbolo ng mga bagay na hindi natin maiintindihan, ng mga takot na nagtatago sa madilim na sulok ng aming isipan. Hindi ito basta-bastang hayop o halimaw na ginawa ng imahinasyon. Ito ay bunga ng mga karanasan, ng mga pangyayaring hindi natin kayang ipaliwanag gamit ang agham o lohika. Bawat bayan sa Pilipinas ay may sariling bersyon ng kwentong ito. Sa Visayas, kilala ito bilang kasama ng mga aswang. Sa Luzon, ito ay nakikita sa mga gubat at malapit sa tubig. Sa Mindanao, ito ay tinuturing na bantay ng mga lugar na hindi dapat puntahan ng tao. Pero ano nga ba ang sigbin? Bakit hanggang ngayon, sa panahon ng teknolohiya at agham, nananatili pa rin itong bahagi ng aming takot? Bago natin simulan ang malalim na paglalakbay sa mundo ng sigbin, tanong ko sa inyo, nakita na ninyo ba ang nilalang na ito? May karanasan ba kayo na hindi ninyo maipaliwanag? Mag-comment kayo at ibahagi ninyo sa amin ang inyong mga kwento. Dahil sa susunod na mga minuto, tayo ay maglalakbay sa kadiliman. Sa mundo kung saan ang realidad at alamat ay nagiging isa. Ang simula ng takot. Isipin ninyo ito, gabi na, madilim, naglalakad kayo sa masukal na gubat. Ang tanging ilaw na mayroon kayo ay ang lilaw na liwanag ng buwan na nakatagos sa mga dahon ng matatandang puno. Ang hangin ay malamig at may kakaibang katahimikan na bumabalot sa paligid. Biglang may gumalaw sa inyong gilid. Isang anino na hindi ninyo makita ng direkta. Ito ang simula ng takot sa sigbin. Ayon sa mga sinaunang alamat, ang sigbin ay isang nilalang na may katawan ng aso, ngunit may hitsura ring parang kambing. Ang buntot nito ay mahaba at kumot na ginagamit nito para sa pagkapit sa mga sanga ng puno habang gumagalaw sa kadiliman. Ang mga mata nito ay kumikinang sa dilim, tulad ng mga mata ng pusa sa gabi, ngunit mas malalim at mas nakatatakot. Ang pinakakatakot sa sigbin ay ang kakayahan nitong magbago ng anyo. Hindi ito permanenteng may isang hitsura. Minsan ito ay mukhang maliit na aso, minsan ay parang malaking pusa, at kung minsan ay tila isang hindi mo makilalang nilalang na nagiging mas malaki sa tuwing tinitingnan mo ito sa inyong peripheral vision. Ang mga matanda ay nagsasabing ang sigbin ay kasama ng mga aswang. Hindi ito sariling nilalang na nagsasarili. Ito ay tila isang alipores, isang katabing anino ng mga mas malaking kasamaan.
Kapag may aswang sa isang lugar, siguradong may sigbin din na nakabantay sa paligid. Ang mga lugar na madalas nilang pinupuntahan ay malapit sa tubig. Mga ilog, latian, lawa, at maging sa mga balon sa likod ng mga bahay. Ang tubig, ayon sa mga sinaunang paniniwala, ay konektado sa mundo ng mga kaluluwa at sa mga hindi nakikitang nilalang. Dito nagiging mas malakas ang kanilang kapangyarihan. Sa mga gubat ng Samar, may kwento ang mga tao tungkol sa isang sigbin na nakatira sa tabi ng isang maliit na ilog. Ang mga naninirahan doon ay nagsasabing, tuwing gabi, naririnig nila ang mga kakaibang tunog, parang iyak ng sanggol na nagiging unggol ng hayop. Kapag lumabas sila para tingnan kung ano iyon, wala silang makikita. Pero ramdam nila ang presensya nito, ang lamig na bumabalot sa kanilang balat, ang pakiramdam na may tumitingin sa kanila mula sa kadiliman. Ang psychological fear na dulot ng sigbin ay napakalalim. Hindi ito takot sa nakikita. Ito ay takot sa hindi nakikita, sa hindi maintindihan. Ito ay takot sa mga bagay na nasa gilid lang ng inyong paningin, sa mga tunog na hindi ninyo masasabing totoong naririnig ninyo. May isang matandang babae sa Bohol na nagsabi sa akin, ang sigbin ay hindi lamang halimaw, anak. Ito ay paalala ng mga bagay na dapat nating katakutan. Ang kawalan ng kontrol, ang kadiliman na nasa loob natin, ang mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag kahit anong gawin natin. Ang mga unang kwento tungkol sa sigbin ay nagmula sa mga pre-kolonyal na paniniwala ng mga Pilipino. Bago pa dumating ang mga dayuhan sa aming bansa, mayroon ng mga alamat tungkol sa mga nilalang na nakatira sa pagitan ng mundo ng tao at ng espiritu. Ang sigbin ay isa sa mga nilalang na ito. Hindi ganap na hayop, hindi ganap na tao, hindi ganap na espiritu, kundi isang nilalang na nabubuhay sa gitna ng lahat ng ito. Sa mga lumang aklat at talaarawan ng mga prayle noong unang panahon, mababasa ninyo ang mga ulat tungkol sa mga demonyo na nakikita ng mga katutubo. Ang mga ito ay hindi lamang mga katang-isip. Ang mga ito ay bahagi ng komplikadong sistema ng paniniwala na nagbibigay kahulugan sa mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa kanilang paligid. Ang sigbin sa kontekstong ito ay hindi lamang halimaw na ginawa para takutin ang mga bata. Ito ay simbolo ng mga hamon na kinakaharap ng tao sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Ang takot sa kamatayan, ang takot sa hindi kilala, ang takot sa mga bagay na nasa labas ng kanyang kontrol. Mga kakayahang lagpas sa tao. Alam ninyo ba na kaya ng sigbin na maglaho sa harap ninyo? Parang usok, parang anino na biglang mawawala kapag direkta ninyo itong titingnan. Ang pinakamahiwagang kakayahan ng sigbin ay ang pagiging hindi nakikita. Hindi ito literal na invisible, pero may kakayahan itong magpakita lamang sa peripheral vision ninyo, sa gilid ng inyong paningin. Kapag nilingon ninyo ito ng direkta, wala kayong makikita. Pero babalik kayo sa inyong ginagawa at muli ninyong mararamdaman ang presensya nito
sa inyong tabi. Ang mga matatanda ay nagsasabing, bago lumitaw ang sigbin sa isang lugar, palalamig muna ang hangin. Hindi ito natural na lamig tulad ng lamig ng gabi o ng ulan. Ito ay lamig na parang galing sa loob ng lupa, sa malalim na kuweba kung saan walang sikat ng araw na nakakapasok. Lamig na pumapasok sa inyong mga buto at nagpapaalala sa inyo na may hindi normal na nangyayari. May isang kwento sa Negros tungkol sa isang magsasaka na nagtrabaho sa bukid hanggang gabi. Nagsasabi siya na habang nagtatanim siya ng palay sa ilalim ng liwanag ng buwan, biglang lumamig ang hangin. Hindi lang basta lamig, may kasamang amoy na parang lupa. Matagal nang hindi naaaraw. Nang tingnan niya ang paligid, nakita niya sa gilid ng kanyang mata ang isang alagang aso na hindi niya kilala. Pero nang tumingin siya ng direkta, wala nang hayop doon. Ang nanatili lang ay ang lamig at ang pakiramdam na may tumitingin sa kanya. Ang isa pang kakayahan ng sigbin na nakakatakot ay ang koneksyon nito sa tubig. Kaya raw nitong pagalawin ang tubig nang walang hangin. Sa mga ilog, kaya nitong gumawa ng mga ipu-ipo na tumutuktok sa mga bato ng paulit-ulit, na parang may invisible na kamay na gumagalaw sa tubig. Sa mga balon, kaya nitong paikutin ang tubig ng pabaliktad laban sa natural na daloy. Naalala ko ang kwento ng aking lola. May gabi raw na umikot ang tubig sa kanilang balon ng pabaliktad. Walang hangin, walang ibang dahilan. Umikot lang ang tubig na parang may gustong magpakita na hindi nakikita ng mga tao. Kinabukasan, may nawalang bata sa kanilang barangay. Hindi nila alam kung may koneksyon ito sa nangyari sa balon. Pero simula noon, hindi na nila ginagamit ang tubig doon sa gabi. Ang tubig, sa mga sinaunang paniniwala, ay simbolo ng damdamin, emosyon, at kawalan ng kontrol. Ang kakayahan ng sigbin na kontrolin ang tubig ay nagpapakita ng kapangyarihan nitong makagambala sa emotional balance ng mga tao. Hindi lang ito physical na kapangyarihan. Ito ay psychological at spiritual na impluensya. May mga nagsasabing kaya rin ng sigbin na mag-shapeshift, magbago ng anyo. Depende sa takot ng taong nakakakita dito. Kung takot kayo sa mga aso, magiging malaking aso ito. Kung takot kayo sa mga pusa, magiging pusa ito na may kakaibang laki. Kung wala kayong specific na takot sa mga hayop, magiging isang nilalang ito na hindi ninyo kayang ilarawan. Isang nilalang na familiar pero hindi, kilala pero hindi. Ang kakayahan nitong mabasa ang takot ng mga tao ay nagpapakita na ang sigbin ay hindi lamang physical na nilalang. Ito ay psychological entity na kumukuha ng lakas sa mga takot at anxiety ng mga tao sa paligid nito. Sa mga urban legend ng Cebu, may mga kwento tungkol sa mga sigbin na lumilitaw sa mga hospital at sa mga ospital sa gabi. Nagsasabing nakikita ito ng mga nurse sa mga hallway, lalo na sa mga palapag kung saan may mga pasyenteng kritikal. Hindi ito nakikipag-interact direkta sa mga tao, pero ang presensya nito ay nararamdaman. Isang reminder na may mga bagay sa mundo na hindi natin kayang kontrolin o maintindihan. Ang pinakakakaibang kakayahan ng sigbin
Ayon sa mga alamat, ay ang kakayahan nitong manguha ng hangin sa mga tao. Hindi ito literal na pagkuha ng hininga. Pero pagkatapos makita ng isang tao ang sigbin, mararamdaman nila na may kulang sa kanilang sarili. Parang may parte ng kanilang kaluluwa na naging malabo o nawala. Mga tao na nakakasalamuha ang sigbin ay nagsasabing may mga lingering effects ito sa kanilang buhay. Hindi sila makakahinga ng malalim sa loob ng ilang araw. Managinip sila ng mga kakaibang panaginip tungkol sa kadiliman at tubig. At minsan, sa gilid ng kanilang paningin, mararamdaman nila ang presensya ng nilalang na hindi na sila tuluyang tinitignan. Paglalantad sa katotohanan sa likod ng alamat. Totoo nga ba ang sigbin? O bunga lang ito ng imahinasyon ng mga tao na naghahanap ng paliwanag sa mga bagay na hindi nila maintindihan? Ako mismo, hindi ko masabi kung totoo ang sigbin. Pero ang takot na nararamdaman ko kapag naririnig ko ang mga kwento tungkol dito. Totoo iyon. Ang pagkabalisa na nararamdaman ko kapag naglalakad ako mag-isa sa gabi, pagkatapos marinig ang mga alamat na ito, totoo rin iyon. May dalawang panig sa usaping ito. Ang mga naniniwala at ang mga nagsasabing kathang-isip lang ang lahat. Ang mga naniniwala ay nagsasabing hindi maaring maging kathang-isip lang ang isang alamat na kumalat sa buong kapuluan nang walang basehan. Hindi maaaring magkaroon ng ganitong tuloy-tuloy na mga detalye sa mga kwento mula sa iba't ibang probinsya kung walang tunay na pinagmulan ang mga ito. Ang mga mata ng mga nagsasalita tungkol sa sigbin, ang panginginig sa kanilang boses, ang detalyadong paglalarawan nila sa mga nakita nila. Lahat ng ito ay hindi maaaring basta-bastang gawa-gawa. Sa kabilang panig, ang mga nagdududa ay nagsasabing ang sigbin ay bunga ng pagkakasamang takot, ng pagtutulungang kaisipan kung saan ang mga tao ay naniniwala sa isang bagay dahil sa kanilang pinagsasaluhang takot at pagkakakultura. Nagsasabi sila na ang mga nakikita ng mga tao ay mga karaniwang hayop, mga aso, mga pusa, mga ligang mga hayop na nabago ng kanilang takot at imahinasyon. Pero para sa akin, ang tanong na totoo ba ito ay hindi ang tamang tanong. Ang tamang tanong ay, bakit nananatili ang kwentong ito sa aming kultura? Ano ang sinisimbolo nito sa aming pagkakasamang kamalayan? Ang sigbin sa pananaw ng kaisipan ay katawagan ng nakatagong takot ng mga tao. Ito ay simbolo ng mga bagay na takot nating harapin. Ang kamatayan, ang kawalan ng kontrol, ang mga parte ng aming sarili na hindi natin kilala o maintindihan. Sa pag-aaral ng kaisipan ni Jung, may kaisipan ng anini kong sarili, ang mga parte ng aming pagkatao na tinatago natin o hindi natin kinikilala. Ang sigbin ay maaaring simbolo ng pagkakasamang anino ng aming kultura. Ang mga takot, salapi at pagkabalisa na hindi natin tuwiran kinakaharap. Gaya ng bagyo, hindi ninyo alam kung kailan darating ang sigbin sa inyong buhay. Pero sigurado kayo na may epekto ito sa inyong panaginip, sa inyong takot,
sa paraan ninyo ng pagtingin sa kadiliman. Ang mga kwento tungkol sa sigbin ay nagsisilbing labasan ng kaisipan para sa mga tao. Sa halip na tuwiran harapin ang kanilang mga sariling takot. Takot sa pagkakasakit, sa pagkawala ng mahal sa buhay, sa kawalan ng trabaho, sa mga bagay na hindi nila kayang kontrolin. Mas madali para sa kanila na ilipat ang mga takot na ito sa isang nilalang sa labas tulad ng sigbin. Sa mga panahon ng kaguluhan, mga giyera, mga sakuna, mga salot, mas madalas na lumilitaw ang mga kwento tungkol sa sigbin. Hindi ito pagkakataon lamang. Ang mga panahong ito ay panahon kung kailan mas mataas ang pagkabalisa ng mga tao. Mas mataas ang kanilang pangangailangan na magkaroon ng paliwanag sa mga bagay na hindi nila maintindihan. Ang mga alamat at mitolohiya ay hindi lang libangan. Ang mga ito ay mga paraan ng kultura para makasabay sa mga hamon. Ang mga ito ay paraan ng mga tao para maunawaan ang kanilang mga karanasan, para bigyan ng kahulugan ang mga pangyayaring hindi nila kayang ipaliwanag. Ang sigbin ay hindi lang halimaw na nasa gilid ng aming paningin. Ito ay salamin na nagpapakita sa amin ng mga parte ng aming sarili na hindi namin gustong tignan. Ito ay paalala na may mga bagay sa mundo at sa aming sarili na hindi namin kayang kontrolin o maintindihan. Kahit hindi ninyo nakita ang sigbin, malamang naranasan ninyo na ang pakiramdam na may tumitingin sa inyo sa kadiliman. Naranasan ninyo na ang biglang paglamig ng hangin nang walang dahilan. Naranasan ninyo na ang takot na hindi ninyo maipaliwanag. Iyon ang tunay na kapangyarihan ng sigbin. Hindi ang pagiging totoo o hindi nito, kundi ang kakayahan nitong maging parte ng aming pagkakasamang karanasan ng tao tungkol sa takot, hiwaga, at ang hindi mailalarawan na mga bahagi ng buhay. Ang sigbin sa makabagong kultura. Hindi lang sa mga lumang alamat mababasa ang sigbin. Nasa mga pelikula, comics, telebisyon, at maging sa mga laro na rin siya ngayon. Sa mga bagong pagkakauri ng sigbin, nakikita natin kung paano nag-iba ang alamat na ito para tumugma sa makabagong takot ng mga tao. Hindi na ito simpleng nilalang na nakatira sa gubat. Naging simbolo na ito ng takot sa lungsod, ng mga takot ng modernong tao na nakatira sa mga syudad. May mga gumagawa ng pelikula na ginagamit ang sigbin para ilarawan ang madilim na panig ng kalikasan ng tao. Sa halip na literal na halimaw, ginagamit nila ito bilang talinghaga para sa mga taong naging halimaw dahil sa mga kalagayan ng buhay. Ang mga taong nawala na ang kanilang pagkatao dahil sa kahirapan, sa sakit ng damdamin, sa pagkakasuklam. Isang gumagawa ng pelikula sa Maynila ay nagsabi sa akin, "Ginagamit namin ang sigbin para ilarawan ang mga nilalang na ginawa ng kapaligiran. Ang mga taong naging hindi nakikita sa lipunan, ang mga batang lansangan, ang mga walang tirahan, ang mga taong ginawang anino ng hindi pagkakapantay-pantay. Ang sigbin ay hindi halimaw. Ito ay bunga ng kawalan ng pag-unawa at kahabagan ng lipunan." Sa mga comics at mga guhit na nobela,
Ang sigbin ay madalas na ginagamit bilang katawagan ng mga sakit ng kaisipan. Ang kakayahan nitong maging hindi nakikita, ang pagiging nakikita lang sa gilid ng paningin, ay talinghaga para sa kalungkutan, pagkabalisa, at iba pang kalagayan ng kaisipan na hindi tuwiran nakikita ng mga tao. Pero malakas ang epekto sa buhay ng isang tao. Ang mga batang ngayon ay nagiging pamilyar sa sigbin, hindi lang sa mga kwento ng mga lola at lolo nila, kundi sa mga bagong paraan na ito. Pero ang nakakagiliw dito ay ang pangunahing takot na dala ng sigbin ay hindi nababago. Ang takot sa hindi nakikita, sa hindi maintindihan, sa mga bagay na nasa gilid lang ng aming kamalayan. Sa mga pag-uusapan sa internet, may mga pangkat na nakatuon sa pagtalakay ng mga karanasang kababalaghan, kasama na ang mga sinasabing pagkakakita sa sigbin. Ang mga larawan na ibinabahagi dito, mga malabong larawan ng mga anino, mga video ng mga kakaibang tunog, ay nagpapakita na ang makabagong teknolohiya ay hindi naging sagot sa pangangailangan ng mga tao na maging konektado sa hiwaga at sa kababalaghan. Ang pag-aaral ng kultura at kaisipan ay nagsasabing ang patuloy na pagkakahilig natin sa mga nilalang tulad ng sigbin ay bunga ng aming magkakasamang pangangailangan na magkaroon ng paliwanag sa mga bagay na hindi namin maintindihan. Sa panahon ng agham at teknolohiya, may mga bahagi pa rin ng karanasan ng tao na hindi namin kayang sukatin o suriin. Ang pag-ibig, ang takot, ang espiritualidad, ang kahulugan ng pagkakaroon. Ang sigbin ay naging daluyan para sa mga damdaming ito. Sa pamamagitan ng pagkwekwento tungkol sa nilalang na ito, nababawasan ang aming pagkabalisa sa mga hindi namin maintindihang bahagi ng buhay. Sa mga bagong alamat sa lungsod, ang sigbin ay naging mas komplikado. Hindi na ito simpleng nilalang na nakikita sa gubat. Naging nilalang na ito na lumalabas sa mga abandonadong gusali, sa mga daanang sa ilalim ng lupa ng mga syudad, sa mga naiwang ospital at paaralan. Ang mga lugar na ito ay bagong katumbas ng mga gubat at bundok kung saan dating nakikita ang sigbin. Ang mga nagmamaneho ng taksi sa Kalakhang, Maynila ay may mga kwento tungkol sa mga misteryosong sakay na parang hindi totoo. Mga taong sumasakay sa kanilang taksi sa gabi, magbibigay ng address na hindi umiiral at bigla na lang mawawala sa likurang upuan. May mga nagsasabing ito ay bagong pagkakatawan ng sigbin. Hindi na hayop, kundi nilalang na umangkop sa kapaligiran ng lungsod. Sa mga lugar ng trabaho na gumagana sa gabi, may mga manggagawa na nagsasabing nakikita nila ang mga aninog na gumagalaw sa mga bakanteng mesa. Hindi nila masasabing tao ito o hayop. Parang may nilalang na pamilyar sa kapaligiran ng opisina na komportable sa artipisyal na liwanag at sa ugong ng mga computer. Ang mga kwentong ito ay nagpapakita na ang sigbin ay hindi nakatigil na alamat. Ito ay buhay na mitolohiya na umaangkop sa mga pagbabago sa aming kapaligiran at sa aming pamumuhay. Sa panonood ng mga kwento ng sigbin, sa mga pelikula, sa mga comics, sa mga palabas sa telebisyon,
Parang tayo rin ay humaharap sa sarili nating anino. Nakikita natin ang mga parte ng aming sarili na hindi natin gustong tignan. Ang mga takot na hindi natin gustong aminin. Ang mga bahagi ng aming pagkatao na tinutugo natin sa madilim na sulok ng aming kamalayan. Ang sigbin sa makabagong kultura ay hindi na simpleng halimaw. Naging salamin na ito ng aming magkakasamang kamalayan, ng aming pinagsasaluhang takot at pagkabalisa sa panahong ito. Ang walang hanggang pamana ng sigbin. Hanggang ngayon, kahit wala pa ring tunay na patunay na totoo ang sigbin, buhay pa rin ito. Buhay sa takot, sa kwento, sa alamat na patuloy na ikot-ikot sa mga pamilya at pamayanan sa buong Pilipinas. Ang pamana ng sigbin ay hindi lang ang pagiging nakakatakot na kwento na ginagamit para takutin ang mga bata. Ang tunay na pamana nito ay ang papel nitong tagaingat ng kultura ng aming magkakasamang takot, pag-asa at pag-unawa sa mundo. Sa bawat salinlahong nagiging pamilyar sa kwento ng sigbin, may mga bahaging nabababago, pero may mga pangunahing tema na nananatiling tuloy-tuloy. Ang takot sa hindi nakikita. Ang pagkilala na may mga bagay sa mundo na hindi natin kayang kontrolin. Ang pag-unawa na ang katotohanan ay mas komplikado kaysa sa mga bagay na nakikita natin sa araw-araw. Ang mga kwento tungkol sa sigbin ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng mga salinlahi. Ang mga lola at lolo ay nagkwento sa mga apo. Ang mga magulang ay nagsasabi sa mga anak. Ang mga kaibigan ay nagbabahagi sa isa't isa. Sa prosesong ito, hindi lang ang kwento ang nagiging ipinasa. Ang mga pagpapahalaga, takot at pananaw sa mundo ng pamayanan ay nagiging pinagsasaluhan. Ako mismo, ang sigbin ay hindi ko pa nakikita. Pero pakiramdam ko, may bahagi siya sa loob ko. Sa bawat takot kung hindi ko maipaliwanag. Sa bawat pagkakataong ramdam ko na may tumitingin sa akin sa kadiliman. Sa bawat sandaling nararamdaman ko ang presensya ng isang bagay na hindi ko kayang tukuyin. Ang sigbin ay katawagan ng hiwaga na hindi nawawala sa karanasan ng tao. Kahit sa panahon ng mga pag-uusapan sa internet, ng katalinuhang artipisyal, ng paggalugad sa kalawakan, may mga bahagi pa rin ng buhay na mahiwaga, hindi maipaliwanag, higit sa aming pag-unawa. Ang mga alamat tulad ng alamat ng sigbin ay nagsisilbing bangko ng alaala ng kultura. Ang mga ito ay nag-iingat ng mga karanasang pangkasaysayan, magkakasamang sakit, at pinagsasaluhang dunong ng mga tao. Ang mga kwentong ito ay hindi lang libangan. Ang mga ito ay kasangkapang pang-edukasyon na nagtuturo sa mga tao kung paano maglakbay sa hindi tiyak at mapanganib na mundo. Sa konteksto ng pagbabago ng klima, hindi pagkakaayos sa politika, hindi katiyakan sa ekonomiya, at iba pang pandaigdigang hamon na kinakaharap natin ngayon, ang mga alamat tulad ng sigbin ay nagiging mas mahalaga. Ang mga ito ay nagpapaalala sa atin na ang mundo ay puno ng mga hindi tiyak, na may mga puwersa na hindi natin kayang kontrolin, at na ang pagiging handa sa mga hindi inaasahan
ay mahalaga. Ang sigbin ay hindi lang nilalang na nagtatago sa kadiliman. Ito ay simbolo ng aming kakayahan para sa pagtitimpi, pagkakaangkop, at ang abilidad natin na manatiling konektado sa aming mga ugat na kultura kahit sa mabilis na nagbabagong mundo. Mga mananaliksik sa pag-aaral ng tao at kaisipan ay nagsasabing ang mga alamat tulad ng alamat ng sigbin ay mahalaga sa pagpapanatili ng pagkakakilanlan ng kultura. Sa panahon ng pandaigdigang pagkakaisa, kung saan ang mga kultura ay nagiging magkakatulad, ang mga lokal na alamat at kwentong bayan ay nagiging mahahalagang palatandaan ng pagkakaiba ng bawat kultura. Ang patuloy na presensya ng sigbin sa aming magkakasamang kamalayan ay patunay sa kapangyarihan ng pagkukwento bilang pangunahing gawain ng tao. Ang mga tao ay nilalang na nagkukwento. Ginagamit natin ang mga kwento para maging makahulugan ang mundo, para kumonekta sa isa't isa, para mag-ingat ng aming mga karanasan at karunungan. Sa hinaharap, ang alamat ng sigbin ay malamang na magpapatuloy pa ring mag-iba. Ang mga susunod na henerasyon ay magdadagdag ng kanilang sariling pagkakauri, maglilikha ng mga bagong bersyon na tumutugma sa kanilang mga karanasan at hamon. Pero ang mga pangunahing tema, ang hiwaga, ang takot, ang koneksyon sa kababalaghan, ay malamang na magpapatuloy pa rin. Ang walang hanggang pamana ng sigbin ay hindi lang ang pagiging nakakatakot na kwento. Ito ay ang paalala na sa kabila ng lahat ng teknolohiyang pag-unlad at tuklas sa agham, may mga bahagi pa rin ng karanasan ng tao na mahiwaga, hindi maipaliwanag, at higit sa aming makatuwirang pag-unawa. At sa ganitong mundo kung saan lahat ay gustong ipaliwanag, ikategorya at kontrolin, ang alamat ng sigbin ay sumasakop sa mahalagang espasyo. Ang espasyo para sa hiwaga, para sa pagkamangha, para sa mga bagay na hindi natin kailangan maintindihan, para maging makahulugan sa aming buhay. Kaya, sa susunod na makakita kayo ng kakaibang anino sa gilid ng inyong paningin, sa susunod na maramdaman ninyo ang biglang paglamig ng hangin ng walang dahilan, sa susunod na marinig ninyo ang mga tunog na hindi ninyo maipaliwanag, alalahanin ninyo ang sigbin, hindi bilang halimaw na dapat kinyong katakutan, kundi bilang paalala ng hiwaga at pagkamangha na patuloy na umiiral sa mundo, kahit sa panahon ng agham at teknolohiya. Ang sigbin ay parte na ng aming magkakasamang kaluluwa bilang mga Pilipino. At hanggat may mga tao na handang makinig sa mga kwento, handang maging bukas sa hiwaga, at handang tanggapin na may mga bagay sa mundo na hindi natin kayang ipaliwanag, ang sigbin ay patuloy na mabubuhay. Hindi sa mga gubat lang, hindi sa mga bundok lang, kundi sa mga kwento, sa mga panaginip, sa mga takot, at sa mga tanong na hindi natin kayang sagutin. Doon nabubuhay ang sigbin sa espasyo sa pagitan ng kilala at hindi kilala, sa hangganan sa pagitan ng katotohanan at imahinasyon, sa lugar kung saan ang lahat ng posibilidad ay umiiral. At marahil, iyan ang pinakamagandang pamana ng sigbin.
Ang pag-aalala sa atin na ang mundo ay mas mahiwaga, mas komplikado, at mas nakakamangha kaysa sa mga bagay na nakikita natin sa ibabaw. Takutin ang mga bata. Ang tunay na pamana nito ay ang papel nitong cultural repository ng aming collective fears, hopes, at understanding ng mundo. Sa bawat generation na nagiging familiar sa kwento ng Sigbin, may mga elements na nababago pero may mga core na themes na nananatiling consistent. Ang takot sa hindi nakikita. Ang recognition na may mga bagay sa mundo na hindi natin kayang kontrolin. Ang understanding na ang reality ay mas complicated kaysa sa mga bagay na nakikita natin sa araw-araw. Ang mga kwento tungkol sa Sigbin ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng henerasyon. Ang mga lola at lolo ay nagkakwento sa mga apo. Ang mga magulang ay nagsasabi sa mga anak. Ang mga kaibigan ay nagbabahagi sa isa't isa. Sa prosesong ito, hindi lang ang kwento ang nagiging transmitted. Ang mga values, fears, at worldview ng komunidad ay nagiging shared. Ako personally, ang Sigbin ay hindi ko pa nakikita, pero pakiramdam ko, may bahagi siya sa loob ko. Sa bawat takot kong hindi ko maipaliwanag, sa bawat pagkakataong ramdam ko na may tumitingin sa akin sa kadiliman. Sa bawat moment na nararamdaman ko ang presence ng something na hindi ko kayang i-define. Ang Sigbin ay representation ng mystery na hindi nawawala sa human experience. Kahit sa panahon ng social media, ng artificial intelligence, ng space exploration, may mga aspeto pa rin ng life na mysterious, unexplainable, beyond ang aming understanding. Ang mga folklore tulad ng alamat ng Sigbin ay nagsisilbing cultural memory bank. Ang mga ito ay nagpa-preserve ng mga historical experiences, collective traumas, at shared wisdom ng mga tao. Ang mga kwentong ito ay hindi lang entertainment. Ang mga ito ay educational tools na nagtuturo sa mga tao kung paano mag-navigate sa uncertain at dangerous na mundo. Sa konteksto ng climate change, political instability, economic uncertainty, at iba pang global challenges na kinakaharap natin ngayon, ang mga alamat tulad ng Sigbin ay nagiging mas relevant. Ang mga ito ay nagre-remind sa atin na ang mundo ay full of uncertainties, na may mga forces na hindi natin kayang kontrolin, at na ang pagiging prepared sa mga hindi inaasahan ay importante. Ang Sigbin ay hindi lang nilalang na nagtatago sa kadiliman. Ito ay symbol ng aming capacity para sa resilience, adaptability, at ang ability natin na manatiling connected sa aming cultural roots kahit sa rapidly changing world. Mga researchers sa anthropology at psychology ay nagsasabing ang mga folklore tulad ng alamat ng Sigbin ay crucial sa pag-maintain ng cultural identity. Sa panahon ng globalization, kung saan ang mga kultura ay nagiging homogenized, ang mga local na alamat at folklore ay nagiging important markers ng distinctiveness ng bawat kultura. Ang patuloy na presence ng Sigbin sa aming collective consciousness ay testament sa power ng storytelling bilang fundamental human activity.
Ang mga tao ay storytelling creatures. Ginagamit natin ang mga kwento para mag-make sense ng mundo, para mag-connect sa isa't isa, para mag-preserve ng aming mga karanasan at wisdom. Sa future, ang alamat ng Sigbin ay malamang na magpapatuloy pa ring mag-evolve. Ang mga susunod na henerasyon ay magdadagdag ng kanilang sariling interpretations, mag-create ng mga bagong versions na tumutugma sa kanilang mga experiences at challenges. Pero ang core na mga themes, ang mystery, ang takot, ang connection sa supernatural, ay malamang na magpapatuloy pa rin. Ang enduring legacy ng Sigbin ay hindi lang ang pagiging scary story. Ito ay ang reminder na sa kabila ng lahat ng technological advances at scientific discoveries, may mga aspeto pa rin ng human experience na mysterious, unexplainable, at beyond sa aming rational understanding. At sa ganitong mundo kung saan lahat ay gustong i-explain, i-categorize, at i-control, ang alamat ng Sigbin ay nag-o-occupy ng important space. Ang space para sa mystery, para sa wonder, para sa mga bagay na hindi natin kailangan maintindihan para maging meaningful sa aming buhay. Kaya sa susunod na makakita kayo ng kakaibang anino sa gilid ng inyong paningin, sa susunod na maramdam ninyo ang biglang paglamig ng hangin nang walang dahilan, sa susunod na marinig ninyo ang mga tunog na hindi ninyo maipaliwanag, alalahanin ninyo ang Sigbin. Hindi bilang halimaw na dapat kinyong katakutan, kundi bilang reminder ng mystery at wonder na patuloy na existing sa mundo, kahit sa panahon ng science at technology. Ang Sigbin ay parte na ng aming collective soul bilang mga Pilipino. At hanggat may mga tao na handang makinig sa mga kwento, handang maging open sa mystery, at handang tanggapin na may mga bagay sa mundo na hindi natin kayang ipaliwanag, ang Sigbin ay patuloy na mabubuhay. Hindi sa mga gubat lang, hindi sa mga bundok lang, kundi sa mga kwento, sa mga panaginip, sa mga takot, at sa mga questions na hindi natin kayang sagutin. Doon nabubuhay ang Sigbin, sa space between ang kilala at hindi kilala, sa boundary between ang reality at imagination, sa lugar kung saan ang lahat ng possibility ay existing. At marahil, iyan ang pinakamagandang legacy ng Sigbin, ang pag-remind sa atin na ang mundo ay mas mysterious, mas complex, at mas wonderful kaysa sa mga bagay na nakikita natin sa surface. Salamat sa pakikinig sa alamat ng Sigbin. Kung may mga kwento kayo tungkol sa mga nilalang na ito o sa iba pang mga supernatural experiences, huwag mag-atubiling magbahagi. Ang mga kwentong ito ay parte ng aming shared heritage bilang mga Pilipino, at sa pamamagitan ng pagkukwento, pinapanatili natin ang connection sa aming kultura at sa mystery na nagbibigay kulay sa aming buhay.